Hi guys! Welcome back to my channel and thank you so much for watching. If you are new here, please click on the subscribe button down below so you can be updated to our new videos and you can join our little family. Sa mga susunod kong video guys, isasama ko kayo sa aking journey on this new chapter of my life. From my previous video, kita nyo na I am now pregnant. So this is going to be a new chapter in our life. I wanted to share as much as I can. And I'm going to make this as a series as I progress on my pregnancy journey. And for today's video, I'm going to share my first trimester experience. Little bit of kwento kung ano yung mga na-experience ko on my first trimester, tips and recommendations, and pregnancy must-haves for first trimester para kahit papano maging much easier yung first trimester journey nyo. By the way, guys, I'm going to be a first-time mom. This journey is a little bit new to me, so medyo nag-a-adjust pa rin ako. Sa mga katulad ko na first-time mom, I hope na makakuha kayo ng mga insights galing sa akin, mga tips ayon sa napagdaanan ko for my past first trimester. I'm currently on my 24 weeks now. So, second trimester na ako guys. So, napagdaanan ko na yung first trimester ko. I-share ko sa inyo kung anong mga napagdaanan ko nung first trimester ko. So, first trimester of the pregnancy, this is the first 1 to 3 months. Sa pregnancy guys, hindi siya exactly per month. Sinusukat yung progress ni baby or yung progress mo sa pregnancy week by week. Sa first trimester, this is going to be week 1 to 12. Buong pregnancy, it's going to be 40 weeks in total. Sabi nila, ang first trimester ang isa sa pinakamahirap na part ng pregnancy and it's going to be the hardest trimester sa iba ha. May iba-iba namang experiences per pregnancy, may iba-ibang experiences per mommy, per woman. So, kung anong i-share ko sa inyo guys, ito lang yung mga na-experience ko so far. Pwedeng para sa akin mahirap, para sa inyo hindi. Pwede rin na first pregnancy mo mahirap, second pregnancy medyo madali na, or first pregnancy madali, second pregnancy ka mahihirapan, ganun. Meron ding iba na sabi nila pag boy or pag girl, depende sa gender, yung mga symptoms na mararanasan mo. Sa first trimester din pala guys, dito nyo na maririnig ang first heartbeat ni baby. Meron na rin siyang heartbeat sa ultrasound nyo. So, dun nyo malalaman kung mataas ba yung heartbeat niya or mababa, ganun. Sabi nila, minsan nagbe-base din daw ang gender ni baby based sa heartbeat. Pero syempre, malalaman nyo pa rin yan sa ultrasound. Meron din pala ako ditong notes, guys. Kasi ni-notes ko dito lahat ng mga experience ko, yung mga symptoms ko, yung mga tips na mamibigay ko sa inyo. Ayan, nakalagay yan lahat. So, kung titingin ako sa baba, dito ako nakatingin sa notes. So, punta tayo sa symptoms ng first trimester. Ano nga ba ang symptoms na mararamdaman mo on your first trimester? Normal pregnancy symptoms is going to be morning sickness. Ayan yung nagsusuka ka sa umaga. Hindi lang sa umaga actually. Nagsusuka ka, nahihilo ka, nilalagnat ka, ganun. Ganun yung mga morning sickness. Nawawalan ng panlasa, ayun, or nag-iiba yung panlasa mo. Siguro yung mga gusto mong mga pagkain noon, ngayon ayaw mo na dahil pregnant ka. For example, dati mahilig ka sa matamis, ngayon hindi na masyado, or hindi ka naman masyado mahilig sa matamis dati, pero ngayon na pregnant ka, mahilig ka na sa matamis. Lagi ka na naghahanap ng matamis kada pagtapos mo kumain. Nagiging sensitive yung pang-amoy mo, sensitive smell. So, yung iba guys, kadalasan makaamoy lang ng bawang or kahit anong amoy, sobrang lakas ng pang-amoy nila and sobrang sensitive ng pang-amoy nila na hindi nila kinakaya yung amoy ng mga ganun. Also, ito, most common is food cravings or dislikes. So, food cravings, ito yung mga pagkain na kinikrave mo, hinahanap-hanap mo, pinapabili mo. For example, out of nowhere, bigla ka nag-crave ng ganito, naisip mo yung ganitong pagkain, and hindi ka makatulog or hindi ka matatahimik hanggat hindi mo nabibili or nakakain yung pagkain na yun. Ganun yung intense food cravings as pregnant woman. Pwede ring dislikes. So, yung mga gusto mo dati, ayaw mo na nga ngayon. Katulad yung sa discuss ko kanina, dislikes, yung mga gusto mo dati, ayaw mo na ngayon. Ayaw mo ng mga pagkain na may suka, ganyan. Ayaw na ayaw mo makain. Food cravings din, ayun. So, makakita ka ng pagkain online.
magkikrave ka na, magpapaluto ka na, or magpapabili ka na ng ganong pagkain. Very intense ang food craving sa pregnant woman. And also, being overly or too emotional. Nag-iiba ang hormones mo. So, madami kang pinagdadaanan, nag-iiba yung body mo, nag-iiba yung hormones mo. So, normal lang na maging too emotional ka. Yung out of nowhere, bigla ka na lang maiiyak. Hindi mo alam kung bakit. Ganon. Ganon yung being too emotional. Tender and swollen breast. Mararamdaman mo na lumalaki na yung breast mo kasi it's getting ready for milk or it's getting ready for the baby. Kaya normal lang yan. Siguro may mga makikita kang stretch marks na dito sa breast area mo kasi nga lumalaki. Makikita mo rin stretch marks na sa tiyan kasi nag-expand siya. Pero magbibigay ako ng tips mamaya para maiwasan or kahit paano malesen nyo yung stretch marks nyo. Another symptom is fatigue. Mabilis ka na mapagod or sobrang antukin mo. Konting galaw mo lang, sobrang napapagod ka na. Hindi ka naman ganun kabilis mapagod dati. Konting maglakad ka lang, napapagod ka na, hinahapo ka na, or hindi ka na makahinga, na dati kayang-kaya mo naman gawin yun. So, that may also add sa changes nyo or symptom nyo sa pregnancy. Bloated, ayan. Bloated, guys, yung konting kain nyo lang, parang feeling nyo na busog na kayo, nafe-feel na yung tiyan nyo. So, sa pregnant woman, mas maganda, small portions ka lang ng meal kasi mas mabilis ka na mabusog ngayon dahil nga yung tiyan mo ay para na siyang filled up nandyan na si baby. So, napupunan na siya. Kaya mas mabilis ka na ma-bloated. Frequent or more urination than usual. So, mabilis ka na maihi. Lagi ka na naiihi, hindi mo na mapigilan yung pantog mo na dati hindi naman gano'n. That is also a common symptom sa pregnant woman. And also, guys, please take note na mga buntis, kailangan din tignan ang UTI or mag-ingat sa UTI kasi isa yan sa pwede mag-cause ng preterm labor or ng complications sa pregnancy nyo. So, as much as possible, wag niyong pipigilan yung ihi nyo. Kung nararamdaman nyo na naiihi na kayo, ilabas nyo na yan. Mood swings. Ayun. So, mood swings, yung emotions mo, mabilis magbago. Masaya ka, for example, bigla ka nang magagalit, bigla ka nang maiinis. Or, ang bilis mo magalit, ang bilis mo ay mainis, na dati hindi ka naman ganun. So, that is normal. Kasi nga, sabi ko earlier, nagbabago yung hormones natin. Another symptom ay yung makakalimutin. There is this thing called pregnancy brain. Yung mga word, nakakalimutan mo kung anong tawag doon. Yung isip mo para siya naglo-loading. Hindi mo maalala yung word na yon or merong certain scenario na hindi mo maalala. Na-experience ko yon. Stretch marks. Ayun nga guys. Yung sinabi ko earlier, stretch marks. Pwede nang maglabasan yung stretch marks nyo kasi nag-e-expand yung skin nyo Nag-e-expand siya, nagbabago yung body natin, nagbabago yung hormones natin. So, it's normal na makita nyo, meron ng pakunti-kunting stretch marks na nag-a-appear. Bibigay nga ako ng tips kung paano nyo may iwasan yung stretch marks later on the video. Pag-itim ng mga body parts, so for example, pag-itim ng batok nyo, pag-itim ng kilikili nyo, pag-itim ng singit nyo. So, it's still going to be a part of our hormones. Kasi nag-iiba nga yung hormones natin, nag-change yung body natin. So, normal lang yan, yung pag-itim ng mga body parts, pag-itim ng kilikili. Huwag masyado isipin yung pag-iba ng katawan mo kasi eventually, mommy, babalik din naman yan. Pagkatapos mo manganak, siguro give it how many months. Ayun, babalik din yan. Basta, for now, na pregnant ka, alagaan mo lang muna yung sarili mo, yung baby mo. So, hayaan mo lang muna umitim yung mga body parts na yan. Bumawi ka na lang pag nanganak ka na. Isa sa mga kailangan mong iwasan ay yung mga paggamit ng mga pangpaputing products. Kung umitin man yung mga body parts mo, hayaan mo lang, huwag ka na magpahid ng kung ano-ano kasi isipin mo rin yung magiging effect nun kay baby, especially yung mga harsh chemicals. Ayun, so siguro ma-add ko rin yung paglapad ng ilong. Common din naman yan, yung paglapad ng ilong. Nakikita mo na nagbabago yung face mo. Hindi ko actually alam kung bakit part yun, yung paglapad ng ilong. Siguro part din siya kasi ng hormones, body changes nga, kasi nagbabago nga yung body natin. Meron kasing thing called pregnancy nose. Ayun. Sabi nila, pag lalaki daw, ganun, lumalapad yung ilong. Oh, number 1 pala guys, pag nawalan ka ng regla, mag-PT ka na agad, mag-pregnancy test ka na agad.
Ayun yung number 1 pala. I forgot to mention. So, if you have those following symptoms, you may be pregnant. So, mag-PT ka na. Basically, that's the symptoms of pregnancy. Next part, I'm going to share my symptoms and the story of my first trimester. May PCOS ako, and I'm going to share as well my PCOS journey siguro sa mga next video natin. Abangan nyo yun. So, subscribe na lang kayo sa akin. So, nalaman ko nga, by January, I am already on my 9th week. 9 weeks na ako, guys. Imagine. Week 1 to 12 ang first trimester, di ba? And nalaman ko na buntis ako, 9 weeks na ako. Andun na si baby. Nung sa first ultrasound ko, kitang-kita na siya. Ayun nga, hindi ko nga nalaman na buntis ako on my 9th week. So, wala akong symptoms na buntis ako on that November, December. Sa 2 months na yun. Kaya hindi ko in-expect na buntis ako. Wala akong morning sickness, hindi ako nagsusuka, hindi ako nahihilo. Very much normal, day to day. Pero, ang mga few symptoms ko siguro, if I will look back, is being too emotional. Meron akong clips dito, guys, na naiiyak na lang ako biglan, lalo nung December. Akala ko dahil nga lang umalis yung partner ko sa PNP training niya and hindi ako sanay na wala siya, nasanay ako na lagi kami magkasama. Umalis siya sa PNP training niya, that was December 11, ang oath-taking niya. And ever since that, lagi na akong umiiyak, lagi na akong nasasad, ganon. So, siguro, isa yon sa symptoms ko, yung being too emotional. Nanonood lang kami ng sine ng family ko, naiiyak na ako. Minsan, pag mag-isa lang ako sa kwarto, bigla na lang akong iiyak, ganon. And second symptom is yung sobrang gutumin ko. Sobrang gutumin ko. Nagda-diet ako nung time na yun. Naalala ko December, pagka alis ng boyfriend ko. Ang sabi ko kasi sa kanya, gusto ko ituloy yung diet ko nga and exercise and gym. So, pagkaalis niyan, by December 11, mag-isa lang ako dito sa kwarto, sa bahay. Nag-low carb diet ako ulit. So, salad, ganyan, nagno-no rice ako. Pero ang bilis ko magutom. Dati hindi naman ako ganun kabilis magutom. So, mga 2 weeks din yun na nag-low carb diet ako. And yun, sobrang gutumin ko. Cravings, guys. Hindi ko in-expect na cravings na pala yung mga nire-request ko sa parents ko na food. Kasi naalala ko, nag-request ako kay Papa ng munggo. Umuwi kasi ako sa parents house ko ng December, mga 3rd week ng December. And nag-request ako sa kanya ng munggo. Ako natuwa sa luto nila. Kasi mapait. Mapait yung munggo na luto nila kasi nilagyan nila ng ampalaya. So, hindi ako na-satisfy dun sa cravings na yun. And hindi ko na-expect na cravings na pala yun. Kasi may nakita lang akong picture sa Facebook nung munggo. And sinend ko yun sa father ko. Na sabi ko, pag uwi ko, papapaluto ako nito. Yun na pala yun. Meron pa ako isang na-request sa kanya. Ay, menudo yun. So, basically, yung first cravings ko is munggo and menudo. So, yung menudo, ewan ko, hindi rin ako na-satisfy sa luto nila ng menudo nung time na yun. Kasi masabaw. Yung gusto ko na menudo is yung tuyo lang. Alam nyo yun, yung menudo na tuyo. So, ayun. That is my first cravings na pala. Na hindi ko alam na cravings na pala yun ng dala ng pagbubuntis. Akala ko ay dahil lang sa may mga nakita akong picture sa Facebook, yung being bloated. Parang nafe-feel ko, lagi akong bloated kahit na wala naman ako masyadong kinakain. Alam niyo yun? Parang konting kain ko lang, busog na ako agad. Ayun. Parang feeling ko ang laki-laki ng tiyan ko, ang taba-taba ako na, ganun. Last symptom na ma-add ko is sobrang antukin ko, guys. Hindi ko alam na buntis na pala ako kasi sobrang antukin ko. Dumating pa sa point na naapektuhan yung work ko dahil sa lagi akong inaantok sa trabaho. I am working on night shift, guys. Work from home naman, pero night shift. Kasi umiidlip ako sa trabaho. Akala ko dahil lang sa gising ako ng umaga, sa gabi, hindi ko mapigilan yung antok ko. Yun na pala yun. Buntis na pala ako nun. Sakto yun, yung mga days na nakakaidlip-idlip ako sa trabaho is November to December. Another symptom na na-experience ko, yung pregnancy brain or yung loading, ganon. Makakalimutin, ayun. From my experience, siguro hinahanap ko yung gamit, nandito lang pala. Nandito lang somewhere.
And magugulat na lang ako bigla kung makikita yung gamit na yun. Meron akong word na nasa dulo na ng utak ko, nasa dulo na ng dila ko, pero hindi ko siya maala-alala, ganun. Yun lang siguro yung mga symptoms ko. So far, hindi naman ako sensitive. Thankfully, na hindi ako masyadong pinahirapan ni baby. Kasi alam niya siguro na mag-isa lang ako. Mag-isa lang si mommy, ganun. So, punta na tayo sa first trimester. So, what are you going to do on your first trimester? First is have check-ups sa OB. Pag first trimester, mga check-up yan every once a month. Once a month pa lang yan pag first trimester. Nagre-request sa inyo ang OB nyo ng ultrasound, laboratories, urinalysis. Sa laboratories, kasama dyan kukuhanan kayo ng dugo, i-check yung mga platelet counts nyo, hemoglobin, mga red blood cells, white blood cells. Pregnant woman guys, normal lang na medyo mababa than usual ang dugo nyo. Kasi nga, yung red blood cells nyo, humahataw siya para kay baby. Kaya nga, meron mga nire-resetang gamot. So, para sa dugo, dahil nga bumababa ang dugo natin, bibigyan kayo niyan ng iron para sa dugo. Magre-request yan sila ng initial laboratories na set yan. I-check nila kung anong blood type mo. Hindi ko sure kung ano yung HbSAg and glucose. Ayan. So, isa rin kailangan tignan or kailangan yung ingatan sa pagbubuntis ay yung magkaroon kayo ng diabetes. Kasi madaling magkaroon ng diabetes, lalo kung mahilig kayo sa matatamis. So, ang tawag doon ay gestational diabetes sa mga pregnant women. Kailangan nyo yung ingatan kasi pwede siya mag-cause ng complications sa pregnancy nyo and mag-cause ng preterm labor. Mahirap din yon guys pagka nagka-GDM kayo, nabuntis kayo kasi mag-e-inject kayo sa tiyan nyo. From time to time, ang pregnant woman, chine-check yung glucose, check kung tumataas yung sugar nyo. So, kung alam nyo na medyo nasa lahi nyo ang diabetes, lalo mag-ingat kayo. Umiwas na kayo sa matatamis. Sa case ko guys, medyo mababa naman ang glucose ko, thankfully. Pero sobrang hilig ko sa matamis. Ang hindi ko pa maiwasan ay yung kape. Ang sabi naman ng OB ko, okay lang naman daw 1 cup a day ang coffee. Pero nililimit ko na siya ng 3 times per week. As much as I can. Kasi sobrang hilig ko sa kape guys. As in, dati pa lang. Isa yun sa mga guilty pleasure ko na kailangan kong iwasan kasi sobrang tamis din ng kape. Kung sa sobrang tamis ng kape, meron pa siyang caffeine na pwede mag-cause ng complications kay baby or sa akin, ganun. Kasi parang nagge-generate ng something yung caffeine sa system. Second trimester ko na siya na-experience. Yung sa kape, guys, nagkaroon ng time na parang nanigas yung taas ng tiyan ko. Hindi ko sure kung sa kape siya or what, pero ayun, nanigas yung taas ng tiyan ko. So, by that time, doon na ako nag-decide na ililimit ko na sa 3 times per week ang kape ko. Para sa inyo, consult your doctor pa rin. Pero, ang sabi naman nila, yung iba, 1 cup a day is fine for pregnant woman. As much as possible, kung hindi nyo maiwasan, 1 cup a day. Ayun, so, urinalysis. I-check kung may bacteria ang inyong ihe, UTI, ganyan. Kasi yun nga sabi ko earlier, isa pa yan sa kailangan i-monitor pag pregnant ay yung urine nyo o yung UTI. Kasi kailangan nyo iwasan magkaroon ng UTI. Madaming complications na pwedeng mangyari pag nagka-UTI kayo. Pag nagka-UTI daw ang buntis, effective ay buko. And last, guys, laboratory test is HIV test. Ang sabi nila is optional daw ang HIV, pero dun sa hospital na pina-check-upan ko is kailangan talaga ng HIV test kasi kailangan malaman kung positive ka because having HIV, it will affect the baby. So that's also a part of the first laboratory test on your first trimester. Punta naman tayo sa mga gamot na irereseta sa inyo pag buntis kayo on your first trimester. First is prenatal vitamins. Paunang vitamins na irereseta sa inyo ng doktor nyo. Ito ang pinakaunang-unang nireseta sa akin. Prenatal vitamins para yan sa'yo and para kay baby. Vitamins para sa growth niya. Ayan, kompleto na yan. And folic acid, irereseta din yan sa inyo, especially on yung first trimester. Alam ko ang folic acid, nagbo-boost siya ng brain development ni baby. Kung medyo sensitive naman ang inyong pagbubuntis, ireresetahan din kayo ng pampakapit. Nandyan yung mga Dufaston. On my experience, thankfully, hindi naman ako
naging sensitive sa pagbubuntis ko. Thankfully guys, sobrang lakas ng kapit ni baby sa akin para talaga sa amin siya. Yun yung mga paunang reseta sa akin ng gamot. Kasi sa mga susunod, sa second trimester, reresetahan na rin kayo niyan ng calcium. Ayan guys, ganito kadami ang gamot na iniinom ko. Actually, bawas na to eh. Ayan, pero ang dami kong gamot na iniinom. Calcium, 2 times a day. Ayan, hanggang sa mga anak na ako niyan. Meron akong prenatal vitamins. This is Mama Wiz capsule. Ayan. And Hemi Up. So, this is iron with folic acid and zinc. Ayan ang mga gamot na iniinom ko. And also, Anmum. Ayun, nareseta din pala yan sa akin ng OB ko, ang Anmum. Maganda rin siya para sa development ni baby. First trimester, ayun lang yung mga laboratories, mga ultrasound na kailangan nyo. Ultrasound pala guys, I believe pag first trimester is transvaginal. Ultrasound, yun yung ipapasok sa inyo, yung pang-ultrasound. Hindi ko sure kung pwede ng pelvic ultrasound pagka first trimester kasi maliit pa lang siya. Pero ayun. So, first trimester nyo guys, as much as possible, pumunta-punta kayo sa doctor nyo. Magpa-check up kayo pag meron kayong nararamdaman. First trimester, ang pinaka-sensitive na part ng pregnancy nyo. Hindi pa ganun kalakas ang kapit ni baby, so kailangan nyo magdoble ingat. Ako guys, nung first trimester ko, nung nalaman ko, hindi muna ako sumama-sama sa mga outing. Hindi muna ako bumiyahe-biyahe. Isa rin pala yan sa naging tip nung OB ko at that time. Iwasan na muna ang mga outing, iwasan na muna ang mga biyahe na malalayo. Kasi nga, matatagtag kayo. First trimester, pwede na kayo mag-go on siguro pagdating ng second trimester. Medyo malakas na ang kapit ni baby. Pero hanggat first trimester kayo, medyo mahina pa yung kapit niya, iwas-iwas na muna sa mga outing, sa mga malalayong biyahe, sa pagtagtag as much as possible. Punta na tayo sa mga tips, recommendations, and pregnancy must-have and essentials. Tips muna tayo. First tip na mamibigay ko sa inyo on your first trimester is to eat small meals, small portions of your meals. Sobrang bilis nga magutom ng buntis pag first trimester. Mag-keep kayo ng Skyflake sa bag nyo para meron kayong makakain tuwing nagugutom kayo. And maganda pa sa Skyflakes, hindi siya matamis. Nakakabusog naman siya and feeling. Second tip ko is to join groups, mga Facebook groups, mga forums sa Facebook or Reddit, lalo kung first time mom ka. Magpa-flash ako dito ng mga Facebook groups na marirecommend ko na nakatulong sa akin na pwede kayo mag-join. Yung mga groups na yan, babasa-basa ako dyan nung nalaman ko na buntis na ako, ganyan. Kasi especially if you are a first-time mom, kailangan mo ng insights from mga dati ng mommies. And ang dami ko natutunan din sa pagbabasa-basa sa mga Facebook groups. Ayun. So, pag meron din kayong mga tanong, pwede rin kayong mag-post sa mga groups na yan. May mga mommies na sasagot sa mga tanong nyo. Masarap din yung nafe-feel nyo na kahit papano, merong same situation sa inyo. So, that is a bit comforting as a pregnant woman. Ang tip ko rin is take notes. Siyempre, so yung mga mababasa-basa mo ng mga tips, mga experience, take notes. Kung meron kang makikita mga videos, you can also screenshot. So, watch pregnancy journey videos sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Ayun, madalas ako tumambay sa TikTok and ayun, ang dami ko nakukuhang insights sa mga videos na napapanood ko. Again, take notes of those videos kasi nga, madami naman nag-share ng mga experiences nila. Madami ka matututunan. Another tip na mabibigay ko sa inyo guys is download kayo ng app to track your progress on your pregnancy para matrack nyo din ilang weeks na kayo, matrack nyo yung progress ni baby. So, meron akong app na ginagamit. It's called Pregnancy Plus. In-enter ko lang doon yung kung ilang weeks na ako, kung kailan due date ko, ganun. And ayun, hanggang ngayon, doon ko nakikita kung ilang weeks na ako. And nakikita ko rin doon kung gano'n nakalaki yung mga improvements ni baby. Meron ding mga articles doon, mga forum na pwede nyong mabasa, mga tips. I highly suggest downloading that app kasi sobrang helpful niya to track the progress on your pregnancy and progress ni baby nyo. Meron din isa pang app, yung Flow. I used that before to track my menstruation, pero meron din siya ever since nung nabuntis ako, tracking kay baby naman. Pero mas detailed kasi yung isang app, yung Pregnancy Plus. Na-discuss ko na kanina,
limit sugar intake as much as possible kasi nga kailangan natin umiwas sa gestational diabetes pag buntis ka kasi madaming complications na pwede mangyari pag nagkaroon ka ng diabetes habang buntis. So as much as possible, limit coffee. Siguro kung dati 2 cups a day ka, mag 1 cup a day ka na lang. Pero consult your OB pa rin. Ang mabibigay ko ring tips sa inyo, video nyo or take pictures of your progress. As much as possible, I highly recommend taking videos or pictures week by week para makita nyo yung progress nyo. And syempre, minsan lang sa buhay natin yung pregnancy na yan. Mabilis ang panahon. Yung 9 months na yan, mabilis lang yan. So, enjoy nyo lang. Hindi nyo na kasi mamamalayan, bigla na lang. Sa sobrang bilis ng panahon, sobrang bilis ng oras. Manganganak na kayo, nandyan na si baby. So, cherish every moment ng pregnancy nyo. On that 9 months, mabilis lang yan. So, take pictures, take photos, di ba? Kasi it's something to look back to, di ba? Pagdating nung time na malaki na si baby nyo, makikita nyo yung makikita nyo yung time na pinagbubuntis nyo pa siya, di ba? Find a good doctor and find a hospital na tingin nyo mag-fit sa lifestyle nyo and budget nyo. Find a good doctor, guys, kasi ito, from my experience, nakalimutan ko ikwento sa inyo earlier, yung very first OB-GYN ko, siya yung OB-GYN ko throughout my PCOS journey. Sana yung OB-GYN kung saan ako magpapa-opera para sa aking paratubal mass. Kaso nga lang, pagdating ng buntis na ako, itong OB-GYN na kasi na to, medyo ano na siya, medyo oldies na siya. Siguro mga 50 plus na. Hindi ko nakita kasi yung support niya as my OB-GYN and as a first-time mom. Kasi pangalawang check-up ko ata. Pangalawang check-up ko, yung pinabasa ko na yung ultrasound ko sa kanya. Ang dami kong questions. As a first-time mom, nagtanong ako kung anong mga bawal. Basta mga ganun lang naman, mga generic questions. Anong mga bawal, anong mga kailangan na iwasan. Ganun. Anong mga tips na mabibigay niya. Alam nyo, ang sabi ba naman sa akin ng OB ko, para daw siyang nagre-revalida sa akin. Ikaw, as a first-time mom, anong mararamdaman mo kung ganun ang OB mo? Mararamdaman mo na hindi siya supportive sa pregnancy mo, hindi siya willing to answer your questions. 'Di ba? So, find a good doctor, yung doctor na mararamdaman mo yung support niya sa pregnancy mo, mararamdaman mo na sensitive siya sa feelings mo, yung OB na mararamdaman mo na talagang may care siya sa'yo. Maganda rin guys, may mga doctor kasi na from time to time, pwede nyo i-chat, pwede nyo makausap. So, tuwing may questions kayo, may mararamdaman kayo, pwede kayo mag-chat sa kanila. Maganda yung ganung doctor or OB-GYN na very well communicated. Meron kayong communication. Alam nyo kung sinong pagtatanungan nyo and meron kayong tatakbuhan. Ayan. So, also guys, check nyo yung mga ingredients ng mga products na ginagamit nyo. Especially sa skincare, guys, ayun, as much as possible, mag-google kayo, mag-research kayo kung ano mga bawal sa inyo, kung ano mga kailangan nyo iwasan pag pregnant kayo. Kasi kailangan nyo nang isipin yung makaka-apekto para sa baby nyo, hindi lang yung para sa inyo. Kasi dalawa na kayo dyan, or kung ilan man yung dinadala mo. Check the ingredients of your skincare, body care, yung mga products na ginagamit mo, mga chemical. Madami kasing mga ingredients na bawal sa buntis. So, sa skincare, ang mga kailangan mong iwasan, yung mga retinol. Kung dati nagre-retinol ka, huwag ka na mag-retinol. Mga kojic acid, mga pampaputi, whitening products, ayan, bawal yan sa pregnancy. Do your research kung ano mga ingredients ang kailangan nyong iwasan pag buntis kayo. Ito kasing mga ingredients na to are chemicals na pwedeng maka-apekto sa progress or sa paglaki ni baby. So, ayaw naman natin magka-defect sila, diba? So, as much as possible, iwasan nyo muna yung mga pampagandang product. Ang importante lang naman dyan ay yung mga moisturizer. Kailangan ma-moisturize yung mukha nyo, malinis yung mukha nyo, mga facial wash na mild. Yan ang marirecommend ko, mga mild cleansers. Magpa-flash ako dito ng mga ginagamit ko na mild cleansers, yung mga Cetaphil cleanser, ayan. That's what I use. And moisturizer, I limited my skincare to 2 products. So, I use Cetaphil as my cleanser and my moisturizer is the aloe vera gel. Sobrang soothing niya sa face. And meron na lang akong moisturizer na paminsan-minsan ginagamit ko from Celit.
kailangan nyo mag-moisturize din naman pag buntis kasi nagdadry yung mga bagay-bagay. Nagdadry yung skin natin, yung lips natin, and everything. Also, guys, yung mga sabon na ginagamit nyo sa katawan nyo, siguro mas maganda mag-safeguard na lang kayo or Dove. Yung mga for sensitive skin, yung mga mild lang na mga soap, ganon. Kasi wag na kayo mag-kojic, wag na kayo mag-whitening products. Makaka-apekto rin kasi kay baby yung mga whitening products, yung mga chemicals nun. Siguro one last tip na mabibigay ko sa inyo is take notes of your pregnancy journey. Ipa-flash ko dito kung paano yung notes na ginawa ko. And ever since yung last day ng mens nyo, first PT nyo, ayan, i-take notes nyo dyan, lagyan nyo ng date and yung description. First check-up, first ultrasound, kung anong result, ganun. First heartbeat, para meron din kayong record. Ayan, so punta naman tayo sa stretch marks cream. As early as first trimester, pwede na kayo mag-stretch marks cream para iwasan nyo yung pag-build ng stretch marks sa body parts nyo. Stretch marks, nag-a-appear siya sa kilikili, sa breast area kasi nag-expand yung skin natin dyan, and sa chan, sa gilid ng chan nyo, sa singit. Pwede rin mag-appear sa singit yung mga stretch marks na yan. I started using stretch marks cream on my 10 weeks siguro. Mga 10 weeks, 11 weeks, nag-start na ako ng stretch marks cream. What I used is bio oil. Ayan, as you can see guys, ubos na yung bio oil ko. This is very effective sa stretch marks ko. Medyo may kamahalan nga lang. Mag-ingat kayo guys sa bio oil kasi madaming fake sa market online. So, what I would recommend purchasing it sa department store or sa Watch. After the bio oil, after mga 5 to 10 minutes, nilalagyan ko siya nitong Palmer's Cocoa Butter Formula Stretch Marks Lotion, Massage Lotion. Ayan, naubos na rin to guys. Naubos ko na rin siya. Empty na. And, ayun. So, this is helpful. So far, wala pa ako masyadong stretch marks. Meron na nag-a-appear pero hindi siya ganun kadami, hindi siya dark, thankfully. Meron din akong binili sa Shopee, yung sa Buds and Bloom na stretch marks oil. Magpa-flash ako ng picture dito kasi natapon ko na yung bottle niya. Pero first ko kasi naubusan nitong bio oil and may kamahalan siya. So I tried that. Okay din naman sa akin yun. Medyo mabilis lang siya maubos and medyo mabilis matuyo comparing to the bio oil. Okay din naman yun sa akin. Naubos na yung mga oils and creams ko guys and bumili lang ako online. Double check nyo yung mga shop na bibilhan nyo online. So, ito na yung bala ko i-try. I have here Palmer's Cocoa Butter Skin Therapy Oil, Natural Rose Hip, and yung Tommy Butter Stretch Marks na cream. Very effective daw to. So, I hope na okay siya sa akin. Kaya naman prevention ang stretch marks. Kasi pagka nandyan na yung stretch marks nyo, pag nanganak kayo, medyo mahirap na siya tanggalin. So, mas maganda na magpahid-pahid kayo ng ganito. And safe naman to kay baby. So, okay lang. This is the Tommy Butter Stretch Marks Cream. Uy, ang bango niya ah. Ngayon ko pa lang ito itatry. I am on my 24 weeks. Medyo nag-a-appear na yung stretch marks ko guys. Pero thankfully, hindi naman siya ganun kaitim. Malaki siya. So, this is the Palmer Skin Therapy Oil. Ayan. So, on my second trimester, 24 weeks to hanggang mga anak na siguro ko, sana abot to. Ito na yung itatry ko naman na products. Mare-recommend ko din pala sa inyo guys, bumili kayo ng toilet, portable toilet, or arenola sa kwarto nyo. Kasi kailangan nyo nga iwasan magpigil ng ihi and mag-ingat sa UTI. So, bumili kayo ng arenola para tabi sa bed nyo. Pag naiihi kayo, imbes na tamarin pa kayo pumunta ng CR, as early as first trimester ko, bumili na ako ng toilet na yon. Kasi nga, para hindi ko nakatamaran pumunta ng CR. Bumili din kayo guys ng mga dress, mga comfy dress. Kasi sa check-up, ang requirement nila madalas is nakadress kayo para madali kayong i-ultrasound, madali kayong i-check. Maternity bra and panty also, I would recommend that. Bumili ako niyan as early as first trimester, mga maternity bra. Magagamit nyo rin yan hanggang sa mag-breastfeed kayo. I also would recommend maternity belt. Sobrang helpful niya and nakaka-ease siya ng back pain and body pain, guys. Pag bumibigat na yung tiyan nyo, lumalaki na yung tiyan nyo, malilift niya yung tiyan nyo. Siguro, yung mga maternity pants, maternity pillow, sa second trimester or third trimester nyo nabilihin yan. Kasi, hindi pa naman ganun kahirap matulog so far. Kasi pagka malaki na yung tiyan nyo,
kailangan nyo na ng maternity pillow. Medyo mahirap na matulog. Maternity pants naman, para sa tiyan nyo rin pag umumbok na si baby. Ayun. So, at least meron kayong pants na magagamit. Ayan. So, I think this would be my last pregnancy recommendation, essential or must-have. This is a baby speaker. Ayan. Ang dami niyang sound. Ayan. So, this is going to be helpful sa brain development ni baby. Ayan. So, also, pwede nyo siya isabit sa nursery nyo or sa crib niya once na nandyan na siya. And it uses 3 AAA batteries. So, this is my latest purchase, being pregnant. And bago ako matulog or pagkagising ko, bago ako bumangon, tinatapat ko lang siya sa tiyan ko. Siguro mga 15 minutes. Meron siyang timer dito. 15, 30, 60 minutes. Pwede nyo siya iset. Nakakatulong din to sa position daw ni baby. Para maging yung ulo niya nasa baba. Kalimutan ko yung tawag doon. Cephalic ba or breech. Basta ganun. Para yung ulo niya nasa baba. Ayun. So far, that is everything for my first trimester. Medyo nakakahingal magsalita at nakakapagod. Pero that's everything. That's what I can share from my experience, mga tips and pregnancy must-have so far on my pregnancy journey. Medyo napapagod na ako. Gusto ko na lang humilata at matulog. I hope na meron kayong mga natutunan dito sa ating video. And sana makasubscribe kayo guys para naman masubaybayan nyo ang aking pregnancy journey, diba? I am already on my 24 weeks now. Pakita ko sa inyo yung bum ko. Wait. Ayan. Ayan na ako on my 24 weeks. Medyo malaki-laki na si baby. Medyo mahirap na gumalaw ng konti. Sa mga first-time moms like me, I hope din na meron kayo natutunan sa video natin. Ayun lang. So, thank you so much guys for watching. I hope that you can like, share, and subscribe. Abangan nyo yung mga next videos natin dito sa ating pregnancy journey. Thank you so much guys for watching. See you in our next video. Bye!